Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, mag-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, sabay-sabay nating masusubaybayan ang isang kwentong puno ng sakit, pagtitiis at pagbangon. Sa lungsod ng San Teodoro, isa sa pinakakilalang pangalan sa negosyo ang apelidong Altamiras. Halos lahat ng tao roon ay may alam sa pamilya ni Severino Altamiras, ang bilyonaryong nagmay-ari ng malalaking shipping lines, cold storage facilities, mga bodega sa pantalan at malalawak na lupang sakahan sa probinsya. Sa paningin ng marami, perpekto ang buhay ng pamilya Altamiras. Magarang mansyon, mga mamahaling sasakyan, mga koneksyon sa gobyerno at kapangyarihang kayang magpasunod ng kung sino-sino. Pero sa likod ng napakataas na bakal na gate ng mansyon nila, may isang anak na halos araw-araw ay pinaparamdam na isa lamang siyang anino sa sariling bahay. Ang pangalan niya ay Amando Altamiras. Panganay siya ni Severino sa unang asawa nitong si Lumen, isang babaeng simple, mulit matalino na namatay ng 12 taong gulang pa lamang si Amando. Mula nang mawala ang kanyang ina, unti-unting nagbago ang lahat. Ilang taon lang ang lumipas, nag-asawa muli si Severino ng isang babaeng elegante. Palangiti sa harap ng tao ngulit matalas ang isip pagdating sa sariling interes. Si Crescencia Valtiera Altamiras. Kasama ni Crescencia ang kanyang anak na si Leandro, ang bunsong kapatid ni Amando sa ama. Hindi man ito agad halata sa umpisa, dahan-dahang nabuo sa bahay ang isang sistemang malinaw sa lahat pero walang may lakas ng loob na kwestiyonin. Si Leandro ang paborito at si Amando ang laging kailangang magpatunay. Sa tuwing may handaan sa mansyon, si Leandro ang ipinapakilala ni Severino sa mga bisita bilang susunod na haligi ng pamilya. Samantalang si Amando, kahit siya ang mas seryoso at mas maayos makitungo sa mga empleyado, ay madalas lang utusang tumabi, manahimik o kaya'y asikasuhin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa isang almusal kasama ang ilang investors, pababa ng hagdan si Amando nang marinig niya ang boses ni Crescencia sa dining hall. "Leandro, umupo ka rito sa tabi ng papa mo. Dapat masanay ka nang humarap sa mga taong mahalaga sa negosyo." Nasa kabilang dulo si Severino, hawak ang tasa ng kape at hindi man lang tumingala. "Nasaan si Amando?" Agad sumagot ang mayordomang si Tasha Belen, isang matagal ng katiwala sa bahay. "Sir, bumababa na po." Pagpasok ni Amando sa dining hall, hindi pa siya nakakaupo ay tumingin agad sa kanya ang ama. "Mamaya aalis ka papuntang Talisay Port. May delay na naman sa shipment ng feeds. Ayusin mo." Bahagyang natigilan si Amando. "Tay, hindi ba may meeting po tayo sa Japanese partners ngayong alas 10? Kayo po mismo ang nagsabi kahapon na gusto ninyo akong isama para matuto ako." "Mas kailangan ka sa pantalan," putol ni Severino. "Si Leandro ang sasama sa akin." Napatingin si Amando sa kapatid niyang nakangiti habang inaayos ang cuffs ng mamahaling polo. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang muling maitsapuera o ang makita kung gaano kadali sa iba ang makuha ang pagkakataong pinaghihintay niyang ng matagal. "Opo," marahan na lang niyang sagot. Napansin ito ni Tasha. Habang inilalapag niya ang plato ng pandesal sa gilid ni Amando, bahagya siyang yumuko at pabulong na sabi, "Kumain ka muna, iho. Mahaba ang biyahe." Ngumiti ng pilit si Amando. "Salamat po, Aling Tasha." Mula sa may pinto, nakatanaw rin ang matandang driver na si Mauro Keldran na matagal nang tapat sa pamilya. Alam niyang hindi iyon simpleng utos lang. Isa na naman iyong paraan para ilayo si Amando sa sentro ng negosyo habang si Leandro ang laging inilalapit sa matataas na tao. Pagdating ni Amando sa Talisay Port, sinalubong siya ng maingay na ingay ng mga forklifts, truck at sigawan ng mga pahinante. Hindi tulad sa mansyon na pino ang amoy at malamig ang aircon, dito ay amoy bakal, krudo, pawis at alat ng dagat ang bumabalot sa paligid. Pero dito mas nakakaramdam ng halaga si Amando. "Sir Amando," tawag ng foreman na si Dario Mirasol, isang maitim, matipunong lalaki na diretsyong magsalita pero may mabuting puso. "Buti po at dumating kayo. Ayaw pumirma ng supplier hanggat hindi naaayos yung discrepancy sa bilang." "Ako na ang kakausap," sabi ni Amando habang hinuhubad ang coat at iniabot kay Mauro.
Nasaan ang records? Mula sa maliit na opisina sa tabi ng bodega, agad lumapit si Salve Capiro, ang tagabantay ng inventory logbooks. Sir, ito po, mukhang sa encoding sa main office nagka-problema. Hindi nagtutugma ang invoice sa actual loading. Tiningnan iyon ni Amando at napailing. Ilang beses ko nang sinabi na wag puro sa aircon office magdedesisyon ng mga tao sa main headquarters. Hindi naman nila nakikita ang totoong galaw dito. Napangiti si Dario. Kayo lang po ang nagsasabi niyan, sir. Buong maghapon na inikot ni Amando ang pier. Kinausap niya ang supplier, pinakiusapan ng haulers, inayos ang delay sa feeds at pinabalik ang 2 truck na may maling delivery look. Walang yabang sa pagkilos niya. Kapag may nakasalubong siyang kargador, bumabati siya. Kapag may clerk na nalilito sa papeles, nagpapaliwanag siya. At kapag oras na ng tanghalian, hindi siya naningimin makisalo sa simpleng ulam ng mga tauhan. Sir, dito na kayo. Alok ni Dario habang inilalapag ang baunan nitong galunggong at talbos. Ayos lang ba? Tanong ni Amando. Mas okay pa nga po. Sagot ng isa pang pahinate. Hindi tulad ng ibang boss na akala mo marurumihan kapag tumatabi sa amin. Bahagyang natawa si Amando. Pare-pareho lang tayo nagtatrabaho. Sa mga ganong sandali, mas nagiging malinaw sa kanya ang malaking agwat ng buhay niya sa loob ng mansyon at sa labas nito. Sa sariling bahay, para siyang hindi kailanman naging sapat. Pero sa mga lugar na pinapadala sa kanya para raw magpakahirap, doon niya natututunan ng mga bagay na hindi kailanman maituturo sa boardroom. Ang pakikipag-usap sa tao, ang pagresolba sa gulo ng hindi lumalaki, ang pag-intindi sa mga trabahador, at ang tahimik na pagdala sa responsibilidad. Pagsapit ng hapon, dumating sa pier si Noemi Vergara, isang accounting staff mula sa regional office. May dala itong folder ng liquidation reports. Sir, pinadala po ito ng head office. Kailangan daw mapirmahan agad. Binuksan iyon ni Amando at agad napakunot noo. Bakit ang laki ng charges sa hauling? Hindi tugma sa actual deliveries. Huminga ng malalim si Noemi. Sa totoo lang po sir, matagal na naming napapangsin yan. Pero tuwing nagtatanong kami, sinasabihan kaming wag nang makialam. Sino ang nagsasabi? Nag-aatubiling tumingin sa paligid si Noemi bago sumagot. Office of Ma'am Crescencia po ang madalas mag-approve. Hindi agad nagsalita si Amando. Tumitig lang siya sa malayo, sa mga barkong nakadaong habang nararamdaman ang pagbigat ng dibdib. Hindi pa man niya kayang buuin ang buong katotohanan, unti-unti nang naglilinaw sa kanya na may mga bagay sa kumpanya na sinasadyang itago at hindi imposibleng ginagamit ang pangalan ng pamilya para sa pansariling pakinabang. Gabi na nang makauwi siya sa mansyon. Tahimik ang buong bahay maliban sa mahinang tugtog mula sa minibar kung saan naroon sina Severino, Crescencia at Leandro. Dumaan lang sana siya nang marinig niya ang boses ng ama. Ayan na pala ang taga-bodega, sabi ni Severino na tila biro pero may lamang pait. Ay ayos mo ba? Dagdag ni Crescencia habang hawak ang wine glass. O baka kailangan na nating maghanap ng mas mahusay. Naayos ko po. Mahinahong sagot ni Amando. Pero may ilang discrepancy sa billing. Kailangan po nating tugnan ng approval chain sa head office. Hindi nagustuhan ni Crescencia ang tono niya. Anong ibig mong sabihin? Wala pong ibig sabihin. Sinasabi ko lang po ang nakita ko. Sumabat si Leandro, nakasandal at may mapanghamak na ngiti. Kuya, baka naman masyado kang nag-iisip. Hindi lahat ng bagay kailangang pinapakialaman, kaya ka siguro laging stressed. Tumitig si Amando sa kapatid. Mas mabuting mapagod sa trabaho kaysa masanay sa papuri na hindi naman pinaghirapan. Biglang tumahimik ang paligid. Nanigas ang mukha ni Leandro. Anong sabi mo? Amando, sigaw ni Severino habang tumatayo. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng pamilya. Hindi ko po kayo ipinapahiya, tay. Ang gusto ko lang naman ay makita niyo rin minsan kung ano ang ginagawa ko para sa negosyo ninyo. Ako ang ama mo, bulyaw ni Severino. Kung saan kita ilagay, doon ka. At kung gusto mong may mapatunayan, huwag sa salita, sa gawa. Napayuko si Amando. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Naroon na naman ang pamilyar na pakiramdam.
Parang bata na naman siyang pinalagalitan. Parang kahit anong gawin niya ay mali pa rin siya. Sige po, mahinang niyang sabi. Sa gawa na lang po. Tumalikod siya at iniwan ang silid. Sa koridor, nadatnan niya si Tasha na may dalang tuwalya. Halatang narinig nito ang lahat. Iho, malungkot nitong sambit. Ngumiti si Amando, pero halatang pigil ang sakit. Ayos lang po ako. Pero hindi totoo yun. Sa gabing yun, sa kwartong hindi kasing laki ng kay Leandro at hindi rin kasing ganda ng ibang silid sa mansyon, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama habang nakatanaw sa lumang litrato ng kanyang ina. Doon lang siya malayang magsalita. Ma, bulong niya. Hanggang kailan ba ako kailangan maghintay para makita nila ang halaga ko? Walang sumagot, siyempre. Sa ibaba ng mansyon, tuloy ang marangyang buhay. Sa taas, sa tahimik na kwarto ng panganay, nagsimulang tumigas ang isang pusong matagal nang nagtitiis. Hindi pa yun paghihiginti, hindi pa yun pag-aalsa, pero iyon ang simula ng unti-unting paghubog sa isang lalaking darating ang araw hindi na hihingi ng pagkilala, kundi kusa na itong ibibigay sa kanya ng tadhana. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, mag-comment ka naman kung pagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba talaga ang pakiramdam kapag sabay-sabay nating tinutunghayan ang isang kwentong unti-unting lumalalim, lalo na kapag ang sakit ng isang tao ay nauuwi sa pagbabagong hindi inaasahan ng lahat. Mula sa gabing mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silid at kinakausap sa isip ang larawan ng kanyang ina, mas naging tahimik si Amando Altamirez sa mga sumunod na linggo. Hindi siya nagreklamo, hindi siya muling sumagot sa ama niyang si Severino Altamirez. Lalo lang niyang pinagbuti ang trabaho sa mga lugar na itinuturing ng iba na parusa. Pantalan, bodega, cold storage at mga bukiling laging nilalapitan lamang kapag may problema na. Ngulit habang lalo siyang tumitibay, lalo namang humihina ang katawan ng kanyang ama. Isang hapon, pagkatapos niyang umuwi mula sa inspeksyon sa kanilang lumang warehouse sa Batangas, nadatnan ni Amando ang mansyon na mas tahimik kaysa dati. Walang tugtog mula sa minibar, walang iyabang na tawa kay Leandro Altamirez at sa mga kaibigan nitong laging parang may piyesta. Maging ang mga kasambahay ay paanas kung magsalita. Sa gitna ng grand staircase, sinalubong siya ng matandang katiwalang si Tasha Belen. Iho, mahinang sabi nito. Dinala sa ospital ang papa mo. Napahinto si Amando. Anong nangyari? Inatake raw sa opisina. Biglang nanikip ang dibdib. Hindi na siya nagpalit. Diretso siyang sumakay sa sasakyan kasama si Mauro Celdran, ang matagal ng driver ng pamilya. Sa buong biyahe, wala siyang narinig kundi ang mahinang ugong ng makina at ang sariling tibok ng puso. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin niya. Matagal na siyang nasasaktan sa malamig na trato ng ama, pero sa kabila noon, hindi niya kailanman hiniling na makita itong bumagsak o mawalan ng lakas. Pagdating nila sa pribadong ospital, nadatnan niya sa hallway si Crescencia Valtierra Altamirez, nakaupo ng tuwid at maayos pa rin ang ayos ng buhok kahit halatang hindi na mapakali. Sa kabilang banda, palakad-lakad si Leandro habang hawak ang cellphone. Kuya, malamig na bati ni Leandro nang napansin siya. Tinignan siya ni Amando. Galing ako sa Batangas. Dumiretso ako rito pagkabalita. Napairap si Crescencia bago sumalita. Mabuti at naisipan mo pa ring pumunta. Hindi na siya pumatol. Sa halip ay tumingin siya sa pinto ng ICU. Ano sabi ng doktor? Kritikal ang lagay niya kagabi, pero stable na raw ngayon. Kailangan niyang umiwas sa stress. May kung anong pait sa huling salita iyon. Alam ni Amando na hindi simpleng pahayag yun. Parang gusto nitong iparinig na isa siya sa mga dahilan ng stress ni Severino. Pero bago pa niya masagot iyon, lumabas ang doktor na si Dr. Evander Salcedo, ang matagal ng cardiologist ng ama niya. Family of Mr. Altamirez? Tanong nito. Agad tumayo si Crescencia. Dok, kamusta po? Hindi pa siya pwedeng mapagod. Kailangan niya ng mahigpit na pahinga.
At dahil sa edad at history niya, kailangan ng ayusin ang ilang legal at family matters habang malakas pa siya. Legal matters? Ulit ni Leandro. Tumanggo ang doktor. Ayoko namang manghimasok pero yun mismo ang bilin niya bago siya isidate ng bahagya. Gusto niyang mapag-usapan ng mga ari-arian at mga dokumentong matagal na niyang ipinagpapaliban. Walang nagsalita, ngulit sa pagitan nilang apat, parang may mabigat na batong nahulog sa gitna. Sa mga sumunod na buwan, paminsan-minsan nang nakakabalik si Severino sa mansyon, ngunit hindi na tulad ng dati ang sigla nito. Mas madalas na siyang nasa wheelchair kapag napapagod. May mga araw na galit siya sa lahat. May mga araw namang tahimik lang siyang nakatanaw sa hardin. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, mas napapadalas ang mahahabang pagtingin niya kay Amando na tila may gustong sabihin ngunit hindi masimulan. Isang umaga, habang inaayos ni Amando ang ilang papeles sa library ng mansyon, dumating si Mireya Tantuco, ang dating sekretarya ni Severino. May bitbit itong isang folder na kulay abo. Sir Amando, mahinang sabi nito, pinapapunta po kayo ni Sir Severino sa study room. Pagpasok niya, nadatnan niya ang ama na nakaupo sa lumang leather chair nito, may kumot sa paa at salamin sa ilong. Sa mesa ay may ilang papeles at sa gilid ay nakatayo si Attorney Isandro Quijote, ang abogado ng pamilya. Umupo ka, sabi ni Severino, hindi tumitingin ng diretso sa kanya. Tahimik na umupo si Amando. Matagal bago nagsalita ang ama niya. Marami kang inaasikaso sa mga operasyon. Opo. May mga reklamo rin. May mga naaayos din po. Diretso niyang sagot. Napatingin si Severino sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ito sumigaw. Matigas ka talaga. Bahagyang napangiti si Amando pero walang saya roon. Sa inyo ko rin po yata nakuha. Napakurap si Attorney Quijote, tila hindi sanay makarinig ng ganoon usapan sa pagitan nilang mag-ama. Si Severino naman ay napabuntong hininga. Darating ang panahon, malalaman mo rin kung bakit ko ginawa ang ilang bagay. Gusto sanang magtanong si Amando, bakit siya laging inilalayo? Bakit si Leandro ang palaging inilalapit? Bakit parang hindi siya naging sapat? Kaya't tumanggo lang siya. Hindi niya alam na ilang linggo matapos ang pag-uusap na yon, tuluyan nang babagsak ang kalusugan ng ama niya. Nang sumunod na atakehin si Severino, hindi na ito nakabangon pa ng maayos. Halos 2 buwan itong pabalik-balik sa ospital hanggang sa isang maulang gabi ng Setyembre, tuluyan nitong binawian ng buhay. Ang balitang iyon ay yumanig sa mundo ng Altamiras. Punong-puno ng bulaklak ang mansyon. Dumagsa ang mga negosyante, politiko, kamag-anak at mga taong minsang nakinabang sa impluensya ni Severino. Sa gitna ng marangyang burol, lahat ay nagsasabi ng iisang bagay. Malaking kawalan si Severino Altamiras. Pero sa likod ng mabibigat na ilaw at mahahabang dasal, may isa pang bagay na tahimik na hinihintay ng marami. Ang hatian ng pamana. Hindi lingid sa mga kasambahay at matatandang empleyado na si Amando ang nagpagod sa maraming problemang operasyon, samantalang si Leandro ang nakinabang sa atensyon ng ama sa mga sosyal na pagtitipon. Kaya't kahit walang nagsasabi ng lakas, maraming umaasang may katarungang mangyayari. Makalipas ang arpating araw, ipinatawag ang mga pangunahing miyembro ng pamilya, abogado, board representatives at ilang piling saksi sa ancestral hall ng mansyon. Maaga pa lang ay mabigat na ang hangin. Naroon si Natasha, Mauro at Mireya sa likod, tahimik na nakatayo. Naroon din ang ilang board members na matagal nang konektado sa negosyo ng Altamiras. Nakaupo sa unahan sina Crescencia at Leandro, katwa bis na bis, samantalang si Amando naman ay simple lamang ang suot na dark suit. Sa gitna ng silid, tumayo si Attorney Isandro Quijote na may hawak na makapal na sobre. Bilang legal counsel ng yumakong si Mr. Severino Altamiras, formal niyang simula. Narito tayo upang basahin ang kanyang last will and testament. Lalong tumahimik ang lahat. Isa-isang binasa ng abogado ang ilang hatian, ilang trust funds para sa charitable foundations, ilang shares para sa old board arrangements, ilang personal instructions para sa memorial maintenance at mga lupang may legal encumbrances. Ngunit ang hinihintay ng lahat ay ang usaping tungkol sa mga pangunahing ari-arian. At dumating nga iyon.
Ang residential property sa Tagaytay Highlands, kasama ang nakapaloob na art collection, wine cellar holdings at designated private accounts for maintenance, ay ipinamamana kay Leandro V. Altamiras. Agad namang napangiti si Leandro at humawak sa braso ng ina nitong si Crescencia. Parang noon pa man ay alam na nila ang laman ng habilin. Sa likod, napayuko si Mauro. Si Tasha naman ay napapikit, tila hindi makapaniwala na ganoon kalaki agad ang mapupunta sa bunsong anak. Hindi pa tapos si Attorney Quixote. At para kay Amando L. Altamiras, biglang tumindi ang tibok ng puso ni Amando. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi sa puso niya na umaasang kahit paano ay kikilalanin din siya ng ama. At para kay Amando L. Altamiras, isang personal na kahon na iniman mismo ni Mr. Altamiras na dapat iabot sa kanya sa araw ng pagbasa ng habilin. Nagkatinginan ng mga tao sa silid. Mula sa gilid, may inilusong na maliit na kahong kahoy ang isang tauhan. Inilapag iyon sa mesa sa harap ni Amando. Hindi iyon mukhang lalagyan ng titulo, hindi rin iyon kahon ng alahas. Isa lamang iyong simpleng kahon na tila matagal nang nakatago. Buksan mo, sabi ni Crescencia at may kung anong aliw sa boses nito. Mabagal na iniangat ni Amando ang takip. Sa loob ay isang pares ng lumang sapatos. Kupas ang kulay, luma ang tahi. Ang talampakan ay may bakas ng tagal ng paggamit. Kilala niya iyon. Sapatos iyon ng ama niya nung mga panahong hindi pa gaanong kilala ang pangalang Altamiras sa lipunan. Mga sapatos na minsan niyang nakakitang pinapahiran nito noon ng polish nang sila ay bata pa. Ngumit sa harap ng lahat, ang nakita lamang ng marami ay isang kahon ng paghamak. Yan lang, bulas ng isang malayong kamag-anak bago agad tumahimik. Hindi napigilan ni Leandro ang bahagyang tawa. Kuya, mukhang sentimental si Papa sa'yo. Lalo pang tumalim ang ngiti ni Crescencia. Baka may aral yan. Baka gusto niyang paalalahanan ka kung saan ka nababagay. Nangilid ang luha sa mata ni Tasha, ngunit hindi ito makasalita. Si Mauro ay napakuyom ang kamao. Maging si Mireya, na sanay maging neutral sa loob ng maraming taon, ay napapiklap na parang gusto ring umalma. Si Amando ay isang segundo lang nakatingin sa sapatos. Wala siyang narinig kundi ang ugong sa loob ng dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Ito ba ang tingin sa kanya ng ama niya hanggang dulo? Habang ang isa ay may mansyon at mga assets, siya ay may kahon ng lumang sapatos. Kung wala ng iba, ani si Attorney Quixote na halatang hindi rin komportable, iyon po ang pangunahing nilalaman ng habilin. Tahimik na isinara ni Amando ang kahon. Tumayo siya. Akala ng lahat ay magsasalita siya, magwawala, o kaya ay kukwestiyonin ang lahat. Ngulit pinili niyang tumingin lang sa paligid, sa mga kasambahay na nahihiya para sa kanya, sa board members na umiiwas ng tingin, kay Leandro na halatang lasing sa sariling tagumpay, at kay Crescencia na halos hindi maitago ang tuwa. Kung iyon po ang habili ng Papa, marahan niyang sabi, irerespeto ko. Kuya, huwag ka nang masyadong masaktan. Kunwaring maamong sabi ni Leandro, baka may value yang antique shoes. Napatingin si Amando sa kapatid, ngulit wala nang galit sa mukha niya. Pagod lamang. Alagaan mo ang mansyon. Madaling manahin ang bahay. Mahilap panindigan ang bigat ng apelyedo. Nawalan ng ngiti si Leandro. Bago pa lumaki ang tensyon, sumabat si Crescencia. Mayon natapos na ang reading, sana malinaw na ang lahat. At dahil si Leandro na ang pangunahing tagapagmana sa residential estate, kailangan na rin nating ayusin kung sino ang mananatili rito sa susunod na buwan. Yun na ang malinaw na pahiwatig. Agad siyang nilingon di Amando. Pinapaalis ninyo ako? Hindi na nagpanggap si Crescencia. Mas magiging maayos kung ganoon. May sarili ka namang buhay at total, may pamana ka na.
Halos masamid si Tasha sa narinig. Ma'am, pero inangat ni Crescencia ang kamay. Tasha, huwag kang makialam. Hindi nagsalita si Amando. Ilang segundo siyang nakatayo roon, hawak ang kahon ng sapatos habang unti-unting bumibigat ang paligid. Pagkatapos ay tumango lamang siya. Sige po, sabi niya. Aalis ako. Walang pumigil sa kanya. Hindi si Leandro, hindi si Crescencia. At higit sa lahat, wala na ang ama niyang sanay makapagpapaliwanag. Kinagabihan, tinulungan siya ni Mauro at Tasha mag-impake ng ilang gamit. Hindi marami, ilang damit, ilang papeles, ilang lumang litrato ng kanyang ina at ang kahon ng sapatos. Habang inilalagay iyon sa likod ng sasakyan, hindi napigilan ni Tasha ang mapaluha. Iho, nanginginig ang boses nito. Hindi ako naniniwalang basta iyan lang ang iniwan sa'yo ni Sir Severino. Hindi niya laging maipakita, pero may mga bagay siyang hindi pinapahawak kanino man. Isa na iyang pares na iyan. Napatingin si Amando sa kahon. Kung may ibig man sabihin nito, tinago niya masyado. Mauro naman ay marahang nagsalita habang sinisindihan ng makina. Minsan, Sir Amando, ang matatandang tulad ni Sir Severino, hindi marunong magsabi ng diretsyo, pero hindi ko rin maunawaan kung bakit kailangan pa kayong saktan ng ganito. Nagpasalamat si Amando sa dalawa at umalis siya ng mansyon na hindi lumilingon. Sa halip na sa hotel tumuloy, pinili niyang umupa ng maliit na silid malapit sa lumang pier ng San Teodoro, malapit sa mga operasyong dati niyang pinaghihirapan at malayo sa bahay na matagal nang hindi naging tahanan para sa kanya. Mataas na ang gabi nang sa wakas ay mapag-isa siya sa inuupahang silid, isang kama, isang lamesa, isang bentilador at isang bintanang tanaw ang dilim ng dagat. Walang chandelier, walang katahimikan ng mayamang bahay, pero sa unang pagkakataon, wala ring matang mapanghusga sa bawat kilos niya. Dahan-dahan niyang inilapag sa lamesa ang kahon at muling binuksan iyon. Naroon pa rin ang lumang sapatos ng ama niya. Tinitigan niya ang mga iyon ng matagal. Napansin niya ang mga pinong gasgas sa balat, ang kupas na sintas, at ang tila mas makapal na tahi sa panloob na bahagi ng isang talampakan. Noong unay inisip niyang normal lang iyon dahil luma na, ngulit habang pinagmamasdan niya, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nakatago. Bahagya niyang hinawakan ang ilalim ng sapatos, at doon, sa unang pagkakataon, mula nang siya'y pahiyain sa araw ng habilin, may munting kislap ng kutob na dumaan sa isip niya na baka lang, hindi pa tapos ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap talagang subaybayan ng isang kwentong unti-unting bumabangon mula sa sakit, lalo na kapag ang inaakala ng lahat na katapusan ay siya palang simula ng mas malaking pagbabago. Sa maliit na inuupahang silid malapit sa lumang pier ng San Teodoro, nanatiling tahimik si Amando Altamiras habang nakaupo sa harap ng kahong-kahoy na pinaglagyan ng lumang sapatos ng kanyang ama. Mula sa bintana ay tanaw niya ang nangingitim na dagat at ang malalayong ilaw ng mga barkong unti-unting gumagalaw sa daungan. Hindi marangya ang lugar. Ang dingding ay may bahagyang bakbak na pintura, ang bentilador ay may mahinang langit-ngit, at ang maliit na lamesa ay parang isang maling sandal lang ay babagsak. Pero sa gabing iyon, walang ibang mahalaga kay Amando kundi ang sapatos na iyon. Ang sapatos na sa harap ng lahat ay naging simbolo ng kanyang pagkapahiya. Marahan niyang hanaplos ang gilid ng isa sa mga talampakan. Tama ang kutob niya. May kakaibang kapal sa tahi. Hindi iyon karaniwang pagkakagawa. Kumuha siya ng maliit na cutter sa drawer ng lamesa, huminga ng malalim, at dahan-dahan niyang binuksan ang bahagi ng talampakan ng lumang sapatos. Nang umangat ang balat ng lumang sapatos, may maliit na bakal na bagay na nahulog sa lamesa. Isang susi. Napakurap si Amando.
Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos ay mabilis niyang hinanap kung may iba pang nakatago. Sa kabilang sapatos, may isang maliit na nakatiklop na papel na halos kasing laki lang ng 2 daliri. Nang buksan niya, ay nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi lahat ng pamana ay ipinapakita sa lamesa. Hanapin mo ang nasa ilalim ng pangalang hindi kailanman binigkas sa bahay. Sa ibaba ng mensahe ay may isang kombinasyon ng numero at titik at isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. L. Altamira's Holdings Trust. Napaupo si Amando ng mariin sa upuan. Parang biglang humalo ang galit, gulat at pag-asa sa dibdib niya. Hindi pa niya lubos maunawaan ng lahat, pero malinaw na hindi basta pangungutya lamang ang iniwan sa kanya ng ama. May nakatago, may dahilan, at mukhang kailangang siya mismo ang humanap ng buong sagot. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa isang lumang sangay ng bangko sa downtown San Teodoro. Hindi siya nagsabi kanino man. Hindi niya muna gustong umasa, pero ayaw rin niyang palampasin ang pagkakataon. Sa dala niyang susi at note, pumasok siya sa bangko na simple lang ang pananamit. Halos walang nakakakilala sa kanya roon, lalo na't wala na siya sa dating estado ng isang anak mayaman na laging may sasakyan at driver. Sa loob, kinausap siya ng branch manager na si Rafael Mincio, isang lalaking nasa 50, maingat magsalita at halatang sanay humawak ng mga sensitibong kliyente. Nang makita nito ang susi at code, bigla itong tumahimik. "Sir?" Marahan nitong sabi. "May account po rito na matagal nang inactive dahil may special legal instruction. Sandali lang po." Ilang minuto ang lumipas bago siya binalikan nito kasama ang isang matandang vault officer. Dinala siya sa isang pribadong silid. Nang mabuksan ang safety deposit box, tumambad sa harap niya ang ilang makakapal na sobre, ilang dokumento at isang mas maliit pang kahon na yari sa madilim na kahoy. Pinakauna niyang binuksan ang sulat na nasa ibabaw. At doon niya muling nakita ang sulat kamay ng kanyang ama. "Amando, kung narating mo ito, ibig sabihin na intindihan mo na hindi ko maaaring iwan sa gitna ng sala ang lahat ng totoo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero gusto kong malaman na hindi kita minahal ng kulang. Nagkamali lang ako ng paraan ng pagprotekta sa iyo." Nanginginig ang kamay ni Amando habang ipinagpapatuloy ang pagbasa. Ipinaliwanag sa liham na noong mga unang taon pa lamang ng paglago ng negosyo, may ilang lihim na alitan sa loob ng extended family at ilang mapanganib na utang na minsang muntik ikalubog ng buong Altamira's empire. Nang dumating si Crescencia Valtiera, natulungan nitong ayusin ang ilang social at political ties, ngunit kasabay noon ay lumakas din ang impluensya nito sa loob ng bahay at sa paligid ni Leandro. Napansin ni Severino na habang lumalaki si Leandro sa luho at pag-aastang tagapagmana, si Amando naman ay lalong tumitibay sa labas ng spotlight. Ayon sa sulat, kaya raw niya piniling ilayo si Amando sa sentro ng mansyon at ipadala sa iba't ibang operasyon ay dahil alam niyang doon mahuhubog ang tunay na kakayahan nito. Pero may isa pang mas mabigat na dahilan. Natuklasan daw ni Severino noon pa man na may ilang taong nakapaligid kay Crescencia na gustong kontrolin ang buong estate at natakot siyang kapag maagang inilapit si Amando sa pangunahing mana, siya ang unang target. Huminto si Amando sa pagbasa at napapikit. Sa loob ng maraming taon, hiniling lang niya ang simpleng pagkilala. Ngunit ngayon, sa isang tahimik na silid ng bangko, saka lamang niya nauunawaan na ang mga sugat na ibinigay sa kanya ay maaari ding galing sa isang lalaking hina pagdating sa damdamin, ngunit marunong matakot para sa anak. Hindi pa rin nawawala ang sakit, pero nagkaroon ito ng panibagong anyo. Binuksan niya ang iba pang sobre. Nalaman niyang ang trust na nakapangalan sa L. Altamira's Holdings ay inihanda ni Severino noon pang nabubuhay si ina niyang si Lumen.
Hindi man ito kasing laki ng yamang naiiwan kay Leandro sa mansyon at iba pang personal na assets, sapat ito para makapagsimula ng malaya. May nakalaan ding legal instructions na hindi maaaring galawin ni Crescencia, ni Leandro, ni sino mang board member. Sa loob ng maliit na kahon ay may isa pang sulat at isang lumang fountain pen. Sa maikling note, nakasulat, "Ang mansyon ay bahay lang. Ang tunay na pamana ay nasa taong marunong magpatayo mula sa wala." Napayuko si Amando. Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya sumigaw. Pero unti-unting pumatak ang luha niya sa ibabaw ng lumang lamesa ng bangko. Hindi dahil nabigyan siya ng pera, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may ebidensya na hindi siya lubos na itinakwil ng ama niya. Paglabas niya ng bangko, ang unang tinawagan niya ay hindi abogado, kundi si Serafin Liorca. Si Serafin ang simpleng doktor na matagal nang tumutulong sa mga manggagawa sa hacienda at ilang provincial depots ng Altamiras. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero matalas ang isip niya at malinis ang puso. Isa siya sa iilang taong hindi tumingin kay Amando bilang apelyedo lamang. Nagkita sila sa maliit na karinderya sa tapat ng pier. Pagkaupo pa lang ni Serafin ay napansin na nito ang mukha ni Amando. May namyari. Tahimik muna siyang tumanggo bago inilapag ang isang sobre sa mesa. May iniwan si Papa, hindi sa paraang inakala ng lahat. Binasa iyon ni Serafin at bahagyang napasinghap. Kaya pala may kutob ako noon na hindi iyon simpleng pang-insulto. Pero bakit hindi kagad niya sinabi sa'yo? Dahil si Papa. Mapait pero kalmado niyang sagot. Marunong sa negosyo, mahina sa pagmamahal. Matagal silang natahimik. Maya-maya'y nagsalita si Serafin. Anong balak mo ngayon? Napatingin si Amando sa labas, sa mga truck na dumaraan at sa mga kargador na nagpupumilit sa init. Hindi ko babawiin ang mansyon. Hindi ako makikipag-agawan sa bahay na iyon. Pero ayokong masayang ang lahat ng natutuhan ko sa operasyon. Ayokong manatiling palaboy sa galit. Ano ang gusto mong buuin? Isang bagay na akin, malinis, maayos, may silbi sa mga taong matagal nang tinapakan ng mga may kapangyarihan. Napangiti si Serafin. Yan ang Amando na kilala ko. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabagong hindi alam ng nasa mansyon. Gamit ang bahagi ng pondong legal na nakuha niya mula sa trust, bumili si Amando ng isang bagsak na trucking yard sa gilid ng industrial zone ng San Teodoro. Hindi iyon magandang tignan. Kalawangin ang ilang gate, sira ang bubong ng lumang opisina at karamihan sa kagamitan ay luma. Ngulit nakita niya rito ang posibilidad. Hindi siya inisa. Tinawagan niya si Dario Mirasol, ang foreman sa Talisay Port. Dario, sabi niya sa telepono, may itatayo akong maliit na logistics company. Walang kasing laki ng Altamiras, walang pangako ng marangyang opisina, pero malinis ang pasahod at walang lokohan. Sasama ka ba? Hindi man lang nag-isip si Dario. Sir Amando, kayo ang unang boss na umupo sa tabi namin habang kumakain ng galungbong. Saan kayo pupunta? Sasama ako. Tinawagan din niya si Salve Capiro para hawakan ng records at inventory. Si Mauro Celdran, na kusang nagretiro bilang family driver matapos makita ang pagtrato kay Amando, ay nagboluntaryong mamahala sa transport scheduling. Si Noemi Vergara naman ay tumulong sa accounting at legal cleanup ng mga permits. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Noemi habang nakalatag ang mga papeles sa lumang lamesa ng bagong opisina. Hindi madali, sabi ni Amando, pero gusto kong subukan ang negosyong hindi umiikot sa takot. At doon isinilang ang Amandev Freight and Produce Link, isang payak na pangalang pinili niya hindi para magpasikat, kundi para ipaalala sa sarili niyang ito ay negosyo ng ugnayan, pagdadala at pagbangon. Kasabay ng unti-unting pag-usad ng kumpanya, gumanda rin ng takbo ng buhay ng mga taong nasa paligid niya. Si Serafin ang nagmungkahi na maglaan ng pondo para sa maliit na klinik ng mga driver at warehouse workers.
Si Dario ang nag-recruit ng mga dating kontraktwal na tinanggal sa iba't ibang kumpanya. Si Mauro ang nagdisiplina sa ruta at oras. Si Salve ang naglatag ng sistema para hindi maulit ang mga anomalya sa delivery logs. At si Noemi ang nagbantay na bawat sentimo ay dumaan sa malinis na libro. Samantala, sa loob ng mansyon, ibang mundo ang umiikot. Dahil hawak na ni Leandro ang Tagaytay property at iba pang personal assets, lalo itong naging malaya sa luho. Madalas niyang gamitin ang mansyon para sa mga party, private gambling nights at pagpapasikat sa mga barkadang hindi marunong kumita ngunit laging handang makinabang. Unti-unti ring lumapit sa kanya ang mga taong may sariling interes tulad ng negosyanteng sugarol na si Brando Yuson, ang madaldal at mapanghusgang socialite na si Vixa Palomar at ang fixer na si Rogelio Sarnate na nag-aalok ng mga shortcut sa kita at kontrata. Sa umpisa, pakiramdam ni Leandro ay nanalo na siya sa buhay. Ngunit hindi niya alam, ang luho ay may kasamang gutom na hindi natatapos. At habang siya'y abala sa pagpapakitang mayaman, si Amando naman ay unti-unting bumubuo ng tunay na kredibilidad sa larangang alam niya. Lumipas ang halos 2 taon. Hindi naging instant ang tagumpay ni Amando. May mga buwang kapos ang cash flow, may truck na nasiraan sa gitna ng biyahe, may supplier na umatras, may empleyadong kinailagang tulungan sa gastusin sa ospital. May mga gabing siya mismo ang nagbabantay sa unloading habang umuulan. Pero sa bawat pagsubok, may isang bagay na hindi nawala, ang tiwala ng mga tao sa kanya. Isang hapon, habang nasa bagong ayos na opisina siya at tinitingnan ng lumalaking listahan ng kliyente, dumating si Lucino Barreto, isang dating internal auditor ng Altamiras Group na matagal nang kilalang tahimik ngulit matalas. "Sir Amando," sabi nito habang inilalapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. "Pasensya na kung ngayon lang ako lumapit. Matagal ko nang gustong magsalita." Tumingin si Amando sa envelope. "Ano to?" "Mga kopya ng ilang records." Mahina nitong sagot. "May mga bagay na nangyari sa loob ng Altamiras Group matapos kayong paalisin. Hindi lang kapabayaan. May malalaking galaw ng pera at kung tama ang kutob ko, kapag hindi ito naagapan, maraming empleyado ang madadamay." Biglang tumahimik ang opisina. Mula sa kabilang lamesa, napatingin si Noemi. Si Dario naman ay napalapit. Si Serafin, nakapapasok pa lang dala ang mga medical supply para sa klinik, ay napahinto rin. Dahan-dahang binuksan ni Amando ang envelope. Nandoon ang mga dokumentong hindi pa niya lubos maunawaan sa unang tingin. Ghost contracts, duplicated charges, overvalued repairs, at pirma ng mga taong pamilyar sa kanya. Mabigat ang paghinga niya habang nakatingin sa mga papel. Hindi na ito simpleng usapin ng sugat ng isang anak. May mas malaki ng laban na paparating at sa kauna-unahang pagkakataon, haharapin niya ito hindi bilang kawawang panganay na pinagkaitan ng mansyon, kundi bilang lalaking unti-unti nang nakatayo sa sarili niyang pangalan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas tumitindi ang kwentong ito habang papalapit sa pagbubunyag ng katotohanan, lalo na kapag ang dating tahimik lang na sugat ay unti-unti nang nagiging laban para sa dangal, pangalan at kinabukasan ng mas nakararami. Mula sa araw na ilatag ni Lucino Barreto ang makapal na brown envelope sa mesa ni Amando Altamiras, nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay niya. Hindi na yun simpleng usapin ng nakaraan. Hindi na lang yun tungkol sa pagkapahiya niya sa araw ng habilin o sa mansyong iniwan kay Leandro Altamiras o sa lumang sapatos na naging susi sa panibago niyang simula. Ang nakalatag na ngayon harap niya ay mas mabigat. Mga dokumentong posibleng patunayan na ang imperyong minsang itinayo ng kanyang ama na si Severino Altamiras ay unti-unting winawasak mula sa loob. Nasa opisina siya ng Amandev Freight and Produce Link ang gabing iyon. Kumukupas na ang liwanag sa labas at ang ingay ng trucking yard ay unti-unti nang humuhupa. Sa loob ng opisina, nakapaligid sa kanya sina Noemi Vergara, Dario Mirasol, Serafin Lorca at si Lucino Barreto. Isa-isang binuklat ni Noemi ang mga dokumento.
Habang tumatagal, lalong nagiging mabigat ang katahimikan sa silid. Hindi ito normal. Mahina ngunit mariing sabi ni Noemi habang itinataas ang isang pahina. Tingnan mo ito, Amando. Parehong kontraktor, dalawang magkaibang billing, parehong pitsa, pero iba ang value. At masyadong malaki ang pagitan sa actual market cost. Hindi lang yan, dagdag ni Lucino habang itinuturo ang isa pang dokumento. May ilang repair contracts sa Tagaytay property at sa main warehouse na nilakihan ang presyo ng halos 3 beses. Tapos ang approval dumaan sa office ni Crescencia Valtera Ritamiras at kay Rogelio Sarnate. Napakuyom ang kamao ni Dario. Ibig sabihin, habang naghihirap ang mga driver at delay ang bayad sa ibang tauhan, may naglulustay ng pera? Hindi lang lustay, sabi ni Amando habang nakatingin sa mga papeles. May sistemang ginagawa. Tahimik lang si Serafin sa gilid, ngunit halata sa mga mata nito ang pag-aalala. Kilala niya si Amando. Alam niyang kapag ito'y lubhang tumahimik, iyon ang senyales na may malalim na bagyong umiikot sa isip niya. Anong gagawin mo? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot si Amando. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng yard, sa mga tauhang patuloy pa ring nagtatrabaho kahit malayo na ang narating ng gabi. Mga simpleng taong umaasa lang na maging maayos ang takbo ng kumpanya para maiuwi sa pamilya. At sa mismong sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga manggagawa sa lumang negosyo ng Altamiras. Ang mga kahera, checker, warehouse staff, drivers, clerks, farm supervisors, mga taong minsan niyang nakasama sa putik, init at problema. Kung tuluyang bumagsak ang Altamiras Group, hindi lang sina Leandro at Crescencia ang masasaktan. Libu-libong ordinaryong tao rin. Hindi ako kikilos para lang gantihan sila, sa wakas ay isabi ni Amando. Pero hindi ko rin kayang manahimik kung may mga trabaador na madadamay sa kapabayaan nila. Makalipas ang 2 linggo, nagsimulang lumabas sa mga supplier at regional offices ang mga senyales ng pagguho. May mga checking tumalbog. May cargo insurance na hindi nabayaran sa tamang oras. May 2 provincial warehouses na muntik ng malak dahil sa unpaid fees. At sa gitna ng lahat, ay si Leandro ay abala pa rin sa pagpapanggap na kontrolado niya ang sitwasyon. Sa Tagaytay Mansion, isang gabing na Biyernes, may maliit na gathering muli si Leandro kasama sina Brando Yuson, Vixa Palomar at si Rogelio Sarnate. Sa mesa ay may alak, imported na keso at puro yabang. Ayos lang yan, sabi ni Rogelio habang binubuhos ang whiskey sa baso ni Leandro. Kapag nakuha natin yung panibagong line of credit, luluwag din ang cash flow. Anong cash flow? Sabad ni Vixa habang nakahigig sa mamahaling sofa. Ang mahalaga, hindi dapat mabalita na may problema. Kapag may amoy ng gulo, unang mawawala ang respeto ng mga tao. Umismid si Brando. Respect? Sa negosyo, pera ang usapan. Umigik si Leandro at uminom. Hindi ko kailangan ng lecture. Kaya ko to. Hindi ako si Amando na babad sa putik at warehouse. Narinig ito ni Mireya Tantuco na napadaan sa hallway dala ilang papeles para pirmahan. Hindi na siya nagulat sa yabang ni Leandro, pero ngayon ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Sa mga nakaraang buwan, nakita niya ang unti-unting pagkasira ng records, ang madali ang pag-approve ng mga kontratang hindi dumadaan sa tamang review, at ang pagkapraning ni Crescencia tuwing may magtatanong tungkol sa pera. Kinabukasan, lihim siyang nakipagkita kay Amando sa isang maliit na kafe malapit sa lumang simbahan sa San Teodoro. Pagdating ni Amando, agad itong sumalita. Bakit gusto mo akong makiusap ng patago? Mireya glanced around before answering. Dahil kung malalaman ni Ma'am Crescencia na nakikita ako sa iyo, tapos na ang trabaho ko. Mireya huminga ng malalim at inilabas ang isang flash drive at ilang photocopy ng internal memos. Hindi ko alam kung gaano kalawak ang alam mo, pero lumalala na ang sitwasyon sa loob. May mga supplier na nagrereklamo. May mga regional managers na hindi na binibigyan ng malinaw na sagot. At may ilang board members na gusto nang magpatawag ng emergency review. Kinuha ni Amando ang flash drive. Bakit mo ito ginagawa? Dahil matagal ko nang alam kung sino ang totoong nagtatrabaho at kung sino ang nagpapanggap lang. Tuwid nitong sagot. At dahil kung may babagsak dito, hindi lang si Leandro at Crescencia ang madadamay. Pati mga taong wala namang kasalanan. Tumango si Amando. Salamat Mireya. Hindi pa ako bayani. Malamig ngunit tapat nitong sagot.
nagiging tama lang ako, sa wakas. Samantala, ang mga balita tungkol sa problema ng Altamiras Group ay umabot na rin sa ilang matandang stockholders at board members kabilang sina Heliodoro Pansing, Gisela Mavora at Terence Pabila. Mga taong matagal nang nakakakilala kay Severino at marunong tumingin lampas sa yabang ng bagong salinlahi. Sa isang pribadong pulong sa Makati, tahimik nilang pinag-usapan ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, sabi ni Heliodoro habang tinatapik ang mesa, babagsak ang core operations sa loob ng 6 na buwan. At kapag bumagsak ang core operations, dagdag ni Gisela, kasunod niyan ang bank exposure, logistics chain at supplier confidence. Napailing si Terence. Ang masama rito, wala akong nakikitang disiplina kay Leandro. At si Crescencia, puro pagtatakip lang. Matagal silang natahimik bago si Heliodoro ang muling nagsalita. May isa pang opsyon. Natingin ang dalawa sa kanya. Si Amando. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ilang matataas na tao sa negosyong minsang inilayo sa kanya ay kusang humarap kay Amando. Nagkita sila sa opisina ng Amandev. Walang press, walang drama, walang social performance. Puro mga taong alam na malapit na silang maubusan ng oras. Alam naming wala ka ng obligasyon sa Altamiras Group, diretsahang sabi ni Heliodoro. At kung tutusin, may dahilan kang pabayaan na lang silang lumubog. Baka nga po, malamig ngunit magalang na sagot ni Amando. Pero hindi lang sila ang lulubog, sabad ni Isela. Maapektuhan ang mga empleyado, ang mga farm cooperatives, ang chain ng cargo clients. Marami sa mga yan ay mga ordinaryong tao. Pinagmasdan sila ni Amando. At bakit ninyo ako lapitan ngayon lang? Noong pinahiya ako sa reading ng will, wala man lang isa sa inyo ang nagsalita. Tumahimik ang tatlo. Sa wakas, si Terence ang umamin. Duwag kami noon at sanay kaming umiwas sa gulo ng pamilya. Pero ngayon, hindi na pamilya lang ang nakataya. Kabuhayan na ng maraming tao. Masakit marinig yon, ngunit alam ni Amando na totoo. Hindi siya bayani sa sarili niyang kwento. Isa rin siyang taong nasaktan, nagtanim ng galit at minsan ay gustong hayaan na lang masira ang lahat para malaman ng iba ang sakit ng mawalan. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw sa kanya na may mga laban na hindi dapat pinapairal ang personal na puok. Sasama ako, sabi niya sa wakas. Pero hindi para iligtas ang yabang ni Leandro. Sasama ako para iligtas ang mga taong walang kasalanan. Ilang araw matapos nito, nagpatawag ng emergency board hearing sa pangunahing conference hall ng Altamiras Corporate Center. Doon muling nagtagpapo ang mga pangalang matagal nang pinaghiwalay ng puot, lihim at kayabangan. Pagpasok pa lang ni Amando sa gusali, marami ang napatingin. May mga empleyadong hindi maitago ang gulat. May ilang tin ang napayuko, tila naaalalang minsang nakisabay sa maling panig. Gulit mayroon ding mga matandang staff na lihim na napalihim ng ngiti, parang may dumating na taong matagal na nilang hinihintay. Sa conference hall, naroon na sina Crescencia at Leandro. Halatang hindi nila inaasahan ang pagdating ni Amando, lalo na't kasama nito sina Noemi, Lucino, Mireya at ilang board members. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Crescencia habang nakataas ang baba. Emergency review. At dahil lumalabas na may mga irregularities sa operations, kailangan nating busisiin ang lahat. Umismid si Leandro. Review? Dahil lang sa ilang delay? Oy naman yata yun. Dahan-dahang inilapag ni Noemi ilang folders sa mesa. Sumunod si Lucino. Sumunod si Mireya. Isa-isang bumigat ang mukha ng mga naroon habang inilalabas ang mga ebidensya. Ghost contracts, inflated repairs, unapproved fund transfers, duplicated vendor payments at mga pirma ng mga taong hindi na maaaring magkunwari. Hindi ito simpleng delay, sabi ni Lucino. Pattern ito. Kasama rito ang office ni Ma'am Crescencia at may approvals na dumaan kay Mr. Rogelio Sarnate na lampas sa sakop ng authority niya. Napalingon si Crescencia sa mga papeles at biglang namutla. Lahat ng yan ay maaaring may paliwanag. Kung mayroon, ngayon ang tamang oras para ilatag. Tumingin si Leandro kay Amando at sa wakas ay pumutok ang matagal nang ipinipigil nitong yabang. Ikaw ito, no? Ikaw ang nasa likod nito. Hindi ka na kontento sa sarili mong negosyo kaya gusto mong agawin ang naiwan sa akin.
Tahimik na tumingin si Amando sa kapatid. Kung gugustuhin kong agawin yan, noon ko pa ginawa. Pero hindi bahay ang problema rito, Leandro. Ikaw mismo. Wala kang karapatang magsalita sa akin. At wala kang karapatang ilubog sa utang ang pangalan na hindi mo naman pinaghirapang buuin. Sagot ni Amando. Hindi sumisigaw, ngulit tumatagos ang mawat salita. Habang abala ka sa party, may mga empleyadong nalalate ang sahod. Habang iniisip mo kung anong renovation ang susunod sa mansyon, may mga warehouse na hindi mabayaran ng maintenance. Habang nagpapasikat ka sa mga barkada mo, may mga taong umaasa sa kumpanyang ito para may makain ang pamilya nila. Biglang tumahimik ang silid. Maging si Tasha na inimbitahang maging witness ng ilang senior staff ay napaluha. Si Mauro na nasa likod kasama ng ilang dating tauhan ay napayuko at napakagat sa labi. Maging si Mireya ay napapikit. At sa unang pagkakataon mula nang namatay si Severino, tila may isang piraso ng katotohanan na tuluyang bumagsak sa gitna nila. Napaupo si Crescencia, nanlalamig ang muka. Hindi niya kailanman inakala na ang lumang sapatos na minamaliit niya noon ang magiging susi sa pagbabalik ni Amando na mas matatag, mas handa at mas may hawak na ebidensya kaysa sa kaya niyang kontrolin. Hindi nagwala si Amando. Hindi rin siyang ngumiti na parang nagtagumpay na dahil alam niyang hindi pa ito ang wakas. Nagsalita si Heliodoro sa formal at matigas na tinig. Simula sa araw na ito, suspendido si Leandro Altamira sa lahat ng operational authority. Subject for investigation si Crescencia Valtiera Altamiras kaugnay sa unauthorized approvals at fund diversions. Ang mga outside consultants na sangkot, kabilang sina Rogelio Sarnate at Brando Yuson, ay i-off-board at isa sa ilalim sa legal review. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin, sigaw ni Leandro. Ginawa mo na sa sarili mo. Malamig na sagot ni Terence. Muling tumingin si Crescencia kay Amando at sa pagkakataong ito ay wala nang taas sa kanyang tingin. Ano pa ba ang gusto mo? Mahina ngunit galit na tanong nito. Nasira na kami. Masaya ka na ba? Hindi agad sumagot si Amando. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang babaeng matagal siyang pinalaya sa sariling bahay at itulak na maging anino sa tabi ng kapatid. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung paghihintig lang sana ang gusto ko, matagal ko nang ginawa. Pero hindi ako lumapit rito para durugin kayo. Lumapit ako rito para pigilan kayong mandamay pa ng mas maraming inosente. At sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pagbagsak ng peking tagumpay ni na Leandro at Crescencia. Hindi dahil sa sigaw, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa tahimik at matibay na pagharap sa katotohanan ng taong minsang itinuring nilang walang halaga. Bago tayo magpatuloy sa huling yugto ng ating istorya, mag-comment ka naman kung tagasaan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masarap tapusin ang isang kwentong puno ng hirap at pagbangon kapag alam mong sabay-sabay natin itong dinadala hanggang sa pinakadulo. Pagkatapos ng emergency board hearing na tuluyang nagbunyag ng mga irregularidad sa loob ng Altamiras Group, hindi agad gumaan ang lahat para kay Amando Altamiras. Sa halip, lalo pang dumami ang responsibilidad niya. Habang ang iba ay iniisip na panalo na siya laban kina Leandro Altamiras at Crescencia Valtiera Altamiras, alam niyang ang totoo, nagsisimula pa lamang ang pinakamahirap na bahagi, ang pagsalba sa pangalang halos madurog at ang pagligtas sa kabuhayan ng mga taong wala namang kinalaman sa kasalanan ng mga nasa itaas. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na umuwi si Amando ng maaga. Mula umaga hanggang hating gabi, pabalik-balik siya sa corporate center, sa mga regional offices, sa trucking yard ng Amandev Freight and Produce Link at sa mga pangunahing warehouse ng lumang negosyo ng Altamiras. Kasama niya sa bawat hakbang sina Noemi Vergara, Lucino Barreto, Dario Mirasol, Mireya Tantuco at paminsan-minsay si Serafin Lorca na kahit abala sa klinik at mga outreach para sa manggagawa ay hindi siya pinababayaang mag-isa sa bigat ng lahat. Isang gabi, halos 11:00 na, nasa conference room pa rin si Amando kasama ang ilang senior staff at board members. Nakalatag sa mesa ang listahan ng mga obligasyong kailangang unahin, unpaid supplier balances, delayed employee benefits,
pending insurance at restructuring plan para sa mga operasyong hindi na kayang isalba. Nababuntong hininga si Heliodoro Pangilining habang iniaabot ang isang report. Kung hindi mo tinanggap ang responsibilidad na ito, malamang sarado na ang 3 regional hubs sa loob ng 2 linggo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, kalmadong sagot ni Amando. Mga tao sa ibaba ang dahilan kung bakit may natitira pang pwedeng iligtas. Kung puro papel lang at pirma sa itaas, matagal na itong gumuho. Nasa gilid si Noemi at mabilis na nagsusulat ng notes. May isang magandang balita, sabi niya. Pumayag ang 2 pangunahing supplier na bigyan tayo ng extension basta may malinaw na transition at may written assurance na wala na sa approval line sina Leandro at Crescencia. Tignan mo nga naman, mapait na sabi ni Lucino. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din ang katotohanan. Ngulit hindi pa rin tuluyang maayos ang lahat. Sa kabilang panig, galit na galit si Leandro sa mga pangyayari. Matapos siyang suspendihin sa Operational Authority, pakiramdam niya'y ninakawan siya ng lahat, hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng imahe niyang matagal niyang pinaghirapang ipakita sa lipunan. Sa Tagaytay Mansion, lumiliit ang mundo niya. Isa-isa nang lumalayo ang dating kaibigan. Hindi na sumasagot si Brando Yuson sa mga tawag niya. Si Vic sa Palomar ay biglang naging abala at wala ng oras makipagkape. Si Rogelio Sarnate na dati ay laging may solusyon ay hindi na matagpuan. Isang tanghali, dumating si Leandro sa corporate center nang walang abiso. Galit na galit siya at diretsyong pumasok sa office ni Amando. Masaya ka na ba? Bungad agad niya pagbukas ng pinto. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi man lang tumingaw agad si Amando sa mga papeles. Huwag mo akong kausapin na parang empleyado mo. Huwag mo akong kausapin na parang empleyado mo. Sigaw ni Leandro habang nilalapitan ng mesa. Ako pa rin ang anak ni Severino Altamiras. Doon na tumingin si Amando sa kanya. Tahimik ang mukha niya pero mabigat ang laman ng tingin niya. At yun ang problema mo, Leandro. Anak ka ng ama natin pero hindi mo kailanman sinubukang maging karapat-dapat sa pangalan niya. Napatawa si Leandro ng tuyot. Ikaw na naman ang bida. Ikaw na naman ang martir. Huwag mo akong lukohin. Ginusto mo ito mula pa una pa. Hindi mo lang magawa agad-agad kaya naghintay ka ng tiyempo. Tumayo si Amando. Hindi siya sumigaw, ngulit lalo yatang sumakit pakinggan ang boses niyang kalmado. Kung gusto kong maghigante, nung araw ng will reading pa lang, ginawa ko na. Hinayaan ko kayong magsaya. Hinayaan kong isipin mong panalo ka na. Pero hindi ako ang sumira sa'yo. Sarili mong pagmamataas. Nanlaki ang butas ng ilong ni Leandro. Madali para sa'yo magsalita kasi ngayon ikaw ang tinitingala. Hindi madali, sagot ni Amando. Alam mo kung anong madali? Ang manirahan sa mansyon, ang gumising na may handang breakfast, ang humarap sa investors na hindi mo naman kilala ang pangalan ng mga taong bumubuo sa negosyo, ang magpakasasa sa perang hindi mo pinaghirapan, iyon ang madali. Ang mahirap, yung magtatrabaho ka sa init at putik habang kinukutya ka ng sarili mong pamilya. Ang mahirap, yung mananahimik ka kahit paulit-ulit kang minamaliit. Tahimik si Leandro sa unang pagkakataon. Umalis ka na, dagdag ni Amando. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka, pero hindi ka na pwedeng bumalik sa dati. Umalis si Leandro nang hindi na nagsasalita. Ngunit sa unang beses sa buhay niya, may bigat na ang bawat hakbang niya. Wala na ang yabang ng batang sanay palaging pinipili. Samantala, si Crescencia ay naharap sa sunod-sunod na legal at financial investigations. Hindi man siya agad nakulong, malinaw na naglaho na ang impluensya niyang minsang nagpapatakbo sa loob ng mansyon at opisina. Ang mga dating lumalapit sa kanya para makisipsip ay unti-unti ring nawala. Madalas na lamang siyang makitang mag-isa sa isang sulok ng mansyon, tahimik, matigas sa mukha, at parang ayaw tanggapin na hindi na siya ang nagdidikta ng takbo ng lahat. Minsang pinuntahan siya ni Amando sa mansyon, hindi para mang-insulto, kundi para ipaalam ang susunod na mangyayari sa ari-arian. Nasa lumang veranda si Crescencia, nakaupo at nakatanaw sa hardin. Paglapit ni Amando ay hindi man lang siya tumayo. Ano? Malamig nitong tanong. May gusto ka pa? Hindi ako naparito para pahiyain ka, sagot ni Amando. Ipataalam ko lang na ang mansyon ay hindi na mananatiling private residence. Doon siya napalingon. Anong ibig mong sabihin?
Iko-convert ito. Gagawin itong training and recovery center para sa mga retiradong empleyado, anak ng mga manggagawa at mga pamilyang naapektuhan ng dating maling pamamalakad. Nanigas ang mukha ni Crescencia. Mansyon iyan ni Severino, bahay iyan ng pamilya. Tama, marinang sagot ni Amando. At matagal na itong hindi naging tahanan. Walang naisagot si Crescencia. Sa unang pagkakataon, tila nauubusan siya ng talas ng dila. Marahil dahil alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Amando, ang bahay na minsang ginamit niyang simbolo ng kapangyarihan ay naging lugar ng pagtataboy, pagkukunwari at pagkasira. Sa paglipas ng mga buwan, dahan-dahang nagbago ang dating anyo ng mansyon. Tinanggal ang ilang sobrang marangyang bahagi na wala namang saysay. Ang malawak na function hall ay ginawang training space para sa mga skills programs ng mga anak ng empleyado. Ang dating wine cellar ay ginawang archive at counseling wing. Ilang silid na dating para lang sa bisitang mayayaman ay naging pansamantalang tuluyan ng mga retired workers na namangailangan ng medical recovery support. Si Serafine Liorca mismo ang tumulong sa pagdisenyo ng maliit na health unit sa loob ng property. Usang umaga, habang iniikot ni Amando ang dating mansyon kasama sina Tasha, Mauro at Serafine, napahinto si Tasha sa may grand staircase. Alam mo iho, sabi nito habang pinapahid ang luha, hindi ko akalaing darating ang araw na ang bahay na ito ay magiging ganito. Noon puro takot ang nararamdaman ko rito. Ngayon parang may kapayapaan na. Ngumiti si Amando. Mas bagay yata sa bahay na itong magsilbi kaysa makpasikat. Napangiti rin si Mauro. At least ngayon may tunay ng laman ang salitang pamana. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, hindi rin pinabayaan ni Amando ang sarili niyang kumpanya. Sa halip, mas pinatatag pa niya ang Amandev Freight and Produce Link at ginawang modelo ng mas malinis na operasyon. Marami sa mga dating empleyado ng Altamiras Group na nawalan ng tiwala sa lumang sistema ang kusang sumama sa kanya, ngunit hindi niya hinayaan na gamitin ang galit para bumuo ng kulto ng personalidad. Madalas niyang sabihin sa mga meeting, hindi tayo tatayo sa pagbagsak ng iba, tatayo tayo sa sariling integridad. Dahil dito, lalo siyang iginalang ng mga tao. Hindi dahil anak siya ng bilyonaryo, hindi dahil siya ang pinahiya noon at bumangon, kundi dahil pinili niyang maging maayos kahit may sapat siyang dahilan para maging mapanira. At sa tahimik na paglipas ng panahon, may isa pang bahagi ng buhay niya na unti-unting huminahon. Ang puso niya. Isang hapon sa clinic wing ng bagong training center, nadatnan niyang inaayos ni Serafine ang ilang gamot at mga file ng mga pasyente. May munting pawis sa noon nito at halatang pagod, pero gaya ng dati, kalmado pa rin ang aura. Lumapit si Amando at inilapag sa mesa ang isang maliit na kahon. Napatingin si Serafine. Ano to? Hindi yan medical supply. Sagot niya na may bahagyang ngiti. Binuksan ni Serafine ang kahon at nakita ang isang simpleng singsing. Hindi mamahalin sa unang tingin, ngunit elegante at malinis ang disenyo. Natigilan siya. Amando, wala akong talent sa malalaking speech, sabi nito. Matagal mo na akong tinulungan kahit nung wala pa akong maipagmamalaki. Nung pinalayas ako, nandyan ka. Nung nagsisimula ako, nandyan ka. Nung pwede akong lamunin ng galit, ikaw ang nagpapaalala sa akin na may mas malinis na paraan. Kaya kung papayag ka, gusto kong makasama ka sa bawat panibagong simula. Napangiti si Serafine habang unti-unting napupuno ng luha ang mga mata. Akala ko pa man mag-aalok ka lang ng bagong outreach project. Bahagyang natawa si Amando. Pwede rin, habang buhay na outreach project. Doon siya tumawa ng totoo, saka tumanggo. Oo. Hindi enggrande ang kasal nila. Wala iyong helicopter, celebrity guests o press release. Ginawa nila iyon sa lumang hacienda clinic kung saan unang nakita ni Serafine kung paano tratuhin ni Amando ang mga manggagawa na parang kapantay niya. Naroon si Natasha, Mauro, Dario, Noemi, Lucino, Mireya
at maging ilan sa mga retiradong empleyado ng Altamiras Group na natulungan ng bagong programa. Simple ang pagkain, mainit ang hapon, may hangin mula sa bukirin, at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, buo ang ngiti ni Amando. Sa isang maliit na mesa malapit sa altar, may glass case na nakalagay. Sa loob nito ay ang lumang sapatos ni Severino Altamiras. Napansin iyon ni Dario at napailing habang natatawa. Sir Amando, kung hindi ko alam ang kwento, iisipin kong kakaibang dekorasyon niyan. Narinig iyon ni Amando at ngumiti. Hindi dekorasyon niyan, paalala iyan. Nang alin? Tanong ni Noemi. Tumingin siya sa sapatos bago sumagot. Na hindi lahat ng minamaliit ay walang halaga at hindi lahat ng tunay na pamana ay pera o bahay. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang naging matatag ang bagong anyo ng mga negosyong dating muntik ng gumuho. Hindi man naibalik ang lahat ng nawala sa pangalang Altamiras, may bago namang pundasyong nabuo, mas tahimik, mas malinis, at mas makatao. Si Leandro, natapos maubos ang natitirang pribilehyo at mapilitang mamuhay ng hindi umaasa sa palakpak ng lipunan, nagsimulang magtrabaho sa isang provincial farm project na pagmamay-ari ng restructured company. Hindi agad sila naging malapit si Amando, ngulit hindi na rin sila magkaaway sa dati nilang paraan. Sa bawat pagkikita, may kaunting hiya sa mata ni Leandro at may tahimik na hangganan sa puso ni Amando. Hindi lubos na pagbabalik, ngulit hindi na rin pagkamuhi. Si Crescencia naman ay tuluyang nawala sa sentro ng impluensya. Namuhay siyang tahimik at halos hindi na lumalabas. Ang social circle na isang panahon ay imiikot sa kanya ay naglaho rin kasabay ng pagkawala ng kapangyarihan niya. At doon marahil niya unang tunay na unawaan na ang respeto na binubuo sa takot ay hindi tumatagal. Sa isang huling tagpo ng kwentong ito, nakatayo si Amando sa harap ng bagong headquarters ng pinagsamang operasyon. Hindi na kasing yabang ng dating gusali ng Altamiras, pero mas matatag sa diwa. Sa paligid niya ay ang mga empleyadong masayang pumapasok sa trabaho, ang mga trucks na maayos ang biyahe, at ang mga batang tumatakbo sa training center na dating mansyon ng pabulitismo at pagmamaliit. Lumapit si Serafine sa tabi niya at marahang hinawakan ng kamay niya. Tahimik ka na naman, sabi nito. Napangiti si Amando. Iniisip ko lang, ang tagal kong naniwala noon na wala akong halaga dahil lumang sapatos lang ang iniwan sa akin. At ngayon, tanong si Serafine. Tumingin siya sa malayo, sa mga taong gumagalaw, sa mga pangarap na unti-unting natutupad sa paligid niya. Ngayon, alam ko na. Ang pinakamahalagang pamana pala ay hindi yung pinakamalaki ang presyo, kundi yung nagtutulak sa'yo para maging taong hindi kayang bilhin ng pera. At doon nagtapos ang mahabang paghihintay ng panganay na isang panahon ay tinuring na laging huli sa lahat. Dahil sa huli, siya rin pala ang unang natutong magtiis, unang natutong bumangon, at unang naunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng yaman, pamilya, at dangal. Ang mansyon ay napunta sa iba, ngunit ang puso ng pamana ay sa kanya na pagbilang. At mula sa lumang sapatos na isang panahon ay naging dahilan ng pagkapahiya niya, nabuo ang buhay na mas matatag, mas marangal, at mas buo kaysa sa anumang kayamanang ipinagmamalaki lamang sa mata ng tao.